Hi guys, into this video guys, nakita nyo naman to guys, high tension wire to guys. Nasunog to guys habang tumatakbo yung luma kong sasakyan. Hindi ko lang alam kung ano nga ba yung dahilan. Kasi guys, balikan natin yung kwento guys na lusaw talaga. Ito guys, kitang kita guys, lusaw talaga. Ito guys, natanggal talaga yung rubber niya na pinaka-tip. Yung pinaka-punta ng rubber niya, nalusaw talaga. Kasi ganito yung kwento guys. Habang tumatakbo ako guys, napapansin ko guys, parang nawawalan ng lakas yung luma kong Nissan Sentra guys. So, pag first gear ko guys, kasi nga paahon, ramdam ko kasi na yung makina parang nahihirapan na. Meron nga akong pasahero, dalawang pasahero, bali tatlo kami lahat. So, hindi naman masyadong mataas yung niya, yung paahon. Hindi naman masyadong mataas yung paahon guys. So ramdam ko na nag first gear ako. So dahan-dahan akong sabi ko parang hindi na kakayanin to ng second gear. So doon pa lang talaga sa baba nag first gear na agad ako. Pag first gear ko, ramdam ko na talaga na yung makina kahit naka first gear na, parang hindi na niya kayang umakyat. Hindi naman mataas yung niya, yung akyating daan, highway din naman. So, nag first gear ako, parang nahihirapan na siya doon, dandahan, hanggang nakaumabot doon sa taas. Paglapag doon sa taas, guys, nakita ko na, at saka tiningnan ko na yung harapan ng sasakyan, baka nag-overheat na. Pero guys, meron naman kasi akong na naniniwala naman ako na hindi siya mag-overheat kasi nga, bagong palit lang tong gasket niya sa loob. Wala pang 6 months siguro nagpalit na kami ng gasket doon sa loob. Siguro hindi mag-overheat. Tapos alam ko naman na yung pump ng water pump ng sasakyan, maganda naman talaga yung flow ng water. Saka yung hose na galing radiator papuntang makina, pag hinawakan mo talaga na bagong andar, masyado talagang mainit. Na kitang-kita mo naman talaga at saka alam mo na hindi mag-overheat na ganun. Naka-low power lang parang low power talagang nangyari sa sasakyan ko. So yung ginawa ko guys, nung ando na kami sa sa parang plain na daan, na highway, pag second gear ko guys, ramdam ko talaga na parang hindi na niya kinakaya. Saka pinakikinggan ko yung makina, parang nasa tingin ko parang alam mo na abiryado na, parang ganun. So tinakbo ko pa rin guys kasi nasa highway ako, hindi naman ako pwedeng huminto kasi nga mahuhuli din naman ako ng mga enforcer. Kaya sabi ko, tuloy lang hanggang nakarating ako sa siguro yung tinakbo ng sasakyan, mga 6 to 7 kilometers pa. Tapos nung nasa gitna na ako guys, yung nakakatawa pa, nasa gitna na ako, nag-sign ako ng left side. Sabi ko magli-left ako. Pero sabi ng enforcer sa gitna, bawal daw, hindi pwedeng mag-left. Ito guys, hindi to nabababa ang hindi na pababa tong window. Pero sabi ko sa kanya, sinyas, talaga ako, nag-flash talaga ako ng light. Kasi nga sabi ko sa kanya, magli-left ako. Kasi ramdam ko na guys, na parang hindi na talaga, parang hihinto na siya. Ayun nga guys, namatay naman sa gitna yung sasakyan. Lumapit siya sa akin niya, sir, bawal ka mag-left turn. Pero sabi ko sa kanya, sir, yung sasakyan ko, aberyado na o sira na, hindi na kaya itong magtuloy. Sabi ko, pwede na lang mag-left turn muna. Sabi ko, sige, mag-left turn ko na. Pag pinaandar ko guys, buti nilang umandar. Nung umandar na siya guys, nakakatakbo ko siya siguro ng mga 3 kilometers. Nung mag-left turn ako ulit guys, doon na, tumirik na talaga. Pag tirik niya, hindi pa ako bumaba, inuun ko pa. Ayaw na talaga, ganun na lang. Nag-start siya, nagredundo, pero hindi na talaga umandar ng tuloy. So dahil doon sabi ko, baka sabi ko baka overheat, ayun. Pumunta na ako guys sa sa harap. Ginawa ko, open ko na tong hood. Sadali, pakikita ko sa inyo.
Pakita ko sa inyo guys. Sabi ko, open ko na tong hood. At ito na guys, yung mga sira. Pinakita ko na sa inyo yung mga sirang high tension wire. Bukas ako ng pinto. Ito sa labas. Kita ko talaga guys na dito guys lahat pala dito na high tension wire guys, sunog lahat, lalusaw lahat. Yun pala ang dahilan guys na na siya, nang hindi na siya makatakbo kasi nga pala sunog na pala lahat na high tension wire. At saka guys, kung overheat siya guys, ito yung reservoir niya ng water guys. Hinawakan ko dito, pinasok ko yung kamay ko sa loob. Hindi naman mainit yung water, ang lamig-lamig niya. Hindi naman mainit. Tapos tiningnan ko dito guys, wala namang lumabas na water dito. Kung nag-overheat siya, yun nga lang, nasunog nga lang. Ano nga bang dahilan? Kasi naisip ko to guys, yung pala ang spark plug pala nito guys, parang yung spark plug pala nito guys, kailangan ko na sigurong palitan. Kasi nga, parang matagal na to So kailangan ko na sigurong palitan ang 4 na spark plug. So sabi ko, papalitan ko na lang to pag may pira na kasi wala pa naman akong pira ngayon. Yun pala ang dahilan guys. Sa tingin ko guys, yung spark plug talaga guys ay sira na. Parang siguro sa tingin ko nag-leak yung kuryente dahil nga siguro yung spark plug ay sira na, hindi na siguro nakapagbigay ng magandang kuryente galing distributor papuntang spark plug, hindi na siguro niya makayang i-combustion yung isusunog yung gasolina. Kaya siguro ganun na nag-leak yung niya sa sobrang init ng kahit hindi na niya kayang tinatakbo, inaapakan ko pa rin, siguro hindi niya na nasusunog mabuti yung gasolina. Hindi ko lang alam kung anong nangyari, pero basta guys, ito guys sunog talaga guys, yung high tension wire niya guys. So, ginawa ko, bumili na lang ako ng bago guys, sinubukan kung ito guys ano nga bang brand to? Siwa na brand to guys. 1,000 pala to guys, mahal pala high tension wire guys, no? 1,000 to, bininta sa akin to ng 1,100, pero sabi ko wala na akong pera. Mabuti na lang, sabi ko, sige sir, 1,000 na lang yan. Okay. At ganito guys, ang nangyari, binalik ko kinagabihan kasi may trabaho pa ako. O sabi ko, itutulak ko na lang to. Sus ko guys, sobrang bigat pala pag itulak nito mag-isa guys. Siguro yung tinulak ko guys, mga 3 kilometers pa hanggang dito sa na-parking na. Sobrang bigat. Parang parang masasabog yung dibdib mo sa bigat ng sasakyan na pag nagtulak ka pala mag-isa. Yung sedan na itutulak mo mag-isa. Sobrang bigat. Mabuti na lang guys, mayroong mga tao o tambay na nasa daan. Sabi nila, sir, anong nangyari ko? Nawala ng gasolina? Sabi ko, hindi abriyado sir. Hindi na pwedeng umandar. Sabi niya, tulungan na lang namin kayo magtulak. O sige, tulak na. Yung nga guys, binilisan nila, pero sabi ko, wag naman mo nang bilisan, wala tayong preno dito. Wala akong sa preno kasi hindi umaandar, wala akong control sa preno, dandahan baka makasagasa. O ayun nga. O salamat na nga lang pala sa nagtulak, ang dami pa lang mapabait na kababayan natin, o mga friends natin sa daan. Kahit ganun pa man hindi kayo magkakilala, natulungan pa rin akong itulak yung sasakyan. Pero sabi ko sa kanya, meron lang pangbili ng kape. Pang kape lang, sabi ko sa kanya, nauhaw kayo, ito pang kape lang to. Yun nga. So ang tanong ko ngayon guys, hindi ko pa to na sa mekaniko nadala. Gusto ko itong dalhin sa mekaniko guys, pero bago ko dalhin sa mekaniko, bibili muna ako ng spark plug na 4 na piraso. Yung yung hindi lang yung ordinary lang, sa kahit kabit ko. Kasi baka umandar pa. Pero dadalhin ko talaga sa mekaniko to guys, ipatingnan ko kung anong nangyari, bakit siya nasunog. Yun na guys yung kwento ko guys. So sana nagustuhan nyo guys, at paki-subscribe na lang sa channel ko guys para updated kayo sa mga ganito kong video na
i-upload. So, thank you.